Hello Global Family! Maraming pong salamat for tuning in sa aming YouTube channel. I believe na ang YouTube channel na ito ay nagsisilbing malaking pagpapala po sa inyong buhay as we continue to share the Word of God sa bawat isa sa atin. Right now, we are going to witness a message which I believe is going to transform your life. Naniniwala po kasi ako na ang salita ng Panginoon is not just informational but transformational. So fasten your seatbelt. Ihanda nyo na po ang inyong mga sarili. Kung kayo po ay may mga notebook, may mga ballpen dyan, i-ready nyo na rin po because I believe that this word is going to change your perspective and the way you see the Lord. So right now, we are going to watch this message and I hope that God is going to bless you. Are you ready for the word? Psalms 121 verses 1 to 8. Psalms 121 verses 1 to 8. We are going to do a textual approach today. Psalms 121 verse 1 to 8. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and your going, both now and forever. Can I challenge everybody? Pwede ko kayo i-challenge? Babasahin ko siya uli and every time mababanggit ko yung salitang watch o kaya watches, bilangin nyo ko ilang beses. We're going to use that later on. Okay? Let me repeat. Are you ready? I lift up my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Lagay niyo po muna sa bulsa niyo yan. Gagamitin natin later on. I want to call this message, My Help Comes From the Lord. My help comes from the Lord. Everybody say that to yourself. My help comes from the Lord. Alam niyo, even the strong has limitations. Kahit ang mga taong malalakas, may mga limitasyon at may mga kahinaan. In fact, I think it's safe to say that we all need help. Lahat tayo kailangan natin ng tulong. Maaring ito ay patungkol sa ating logistical needs. Pwedeng magpapasundo ka, pwedeng magpapabuhat ka ng isang bagay na hindi mo kayang buhatin. O kaya naman sa kabilang extreme about emotional support. Maybe you are trying to cope up with anxiety or depression. Lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong. At kung ngayon hindi mo kailangan ng tulong, I assure you, someday you will. Lahat tayo, kakailanganin natin ng tulong. Lalo po bilang isang Kristiyano, ang ating Panginoon, hindi lang tayo basta pinaramdam sa atin yung kanyang pag-ibig, kundi dinadala tayo ng Panginoon minsan sa mga sitwasyon na meron ka talagang matututunan. Because sometimes the only way for God to grow you and to groom you is to bring you to places that is not meant for you to appreciate sometimes. Let me repeat. Sometimes the only way for God to grow and to groom you is to bring you to places that doesn't look good at all. Hindi mo gusto. Parang yung mga magulang natin, minsan, papakainin ka ng mga bagay na hindi mo gusto, pero kailangan mo. Minsan, inaalaw ng Panginoon na mangyari sa atin yung mga hindi natin gustong sitwasyon. Minsan may mangyayari sa pamilya natin na kung po pwede lang, Lord, iiwas mo kami. But sometimes the only way for God to grow and to groom you is to bring you to places that doesn't feel good. Lalo po tayong mga tao, dahil hardwired tayo sa survival and we are trying to do things on our own, meron tayong kultura na pagiging independiente. Meron tayong independent mindset. Gusto natin mapag-isa tayo, gusto natin kayanin ang lahat ng bagay. Kahit minsan, alam mong kailangan mo ng tulong, you are trying to make excuses for not making that request. You are trying to make excuses for not saying, I need help. Kasi akala natin, ang paghingi ng tulong ay senyales ng kahinaan. No, my friend.
Asking for help is not a sign of weakness. Asking for help is a sign of wisdom. Because every time you try to ask for help, it is a wisdom that God is giving you already. Because you started to recognize, may limitasyon pala ako. Kahit tapos ako ng pag-aaral, may limitasyon pala ako. Kahit na ang galing-galing ko sa aking trabaho, ako pala ay meron ding kahinaan at limitasyon. Minsan naman, sa totoo lang, mahirap nga naman kasing manghingi ng tulong kasi natatakot tayo na baka kapag humingi tayo ng tulong dun sa mga taong inaasahan nating tutulong sa atin, ma-reject tayo. At maiparamdam nila sa atin na sila man ay wala ring maitutulong. Sa totoo lang, kapag in-evaluate nyo mga kapatid ng ating buhay, ang mga situations that we face, sometimes you will realize that it's parang ang hirap sa pakiramdam. Yung maramdaman mo, yung pakiramdam, puro pakiramdam to. Sunod ito, multo na, puro paramdam, okay? Ang hirap sa pakiramdam na maramdaman mo na parang kang helpless. Ano yung ibig ko sabihin? Na parang kahit anong gawin mo sa palagay mo, parang dead end yung sitwasyon. Tinaningan ka na ng doktor at sabi, wala na, 3 months ka na lang mabubuhay. O kaya naman hindi ka na makakaahon dito sa malaki at malalim na pagkakautang. We all hate the feeling of being helpless. And sometimes, we hate it already. It's embarrassing pa sometimes to ask for help. Kasi nga natatakot tayo that when we ask for help, people might reject us. That's why I just want to pause here at i-encourage ang buong global family natin na magsimula pong magpasalamat sa Panginoon. Let me just say this again. Let us pause right now and thank God for all the people that God has placed in our lives. Kasi yung mga taong nilagay ng Panginoon sa iyong kapaligiran is somebody that God ordained para ikaw ay tulungan na makasurvive sa lahat ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Hindi lahat ng tao willing tumulong. Pero meron at meron mga tao na willing na mag-extend ng kanilang kamay, mag-extend ng kanilang oras, magsakripisyo ng kanilang finances para i-extend ang tulong na kailangan ng bawat isa sa atin. Doon sa mga panahong napakababa ng iyong sitwasyon, sa mga panahong akala mo hindi ka na makakaahon, who is that person that when you fall, you will call? Hallelujah. Because we have to thank these people. I wonder, meron ka ba talagang mga tunay na kaibigan na laging nariyan pagka nanghingi ka ng tulong, kahit 3:00 ng madaling araw, sasagutin ang tawag mo, pupuntahan ka kahit ka nasaan, because they are willing to sacrifice and extend help sa bawat isa sa atin. I just want you to appreciate and look and thank God for all the people that God has placed in your life. I just want you to pause and thank God for all the brothers that God has placed in your life. I just want you to pause and thank God for all the sisters that God has placed in your life. In fact, mauna na ako. I just want to thank God for this church that God has placed in my life. Kasi yung simbahang ito ay nakatulong sa akin to cope up with everything that I went through. I just want to thank God for my wife, for my family, for all the friends and people who have helped me. Nag-sacrifice, nagbigay ng regalo, bumati sa akin kapag may Pasko. Kahit hindi ko kayo gusto. Joke. Amen? Why? Because we ought to thank God for all the people that God has placed in our lives. Everybody say, thank you. Maraming salamat. Amen. Because, alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, you have to treasure those people kasi hindi lahat ng tao may mga taong masasandalan ng balikat. Hindi lahat ng tao may mga tutulong sa kanila sa gitna ng kanilang mga pangangailangan. Hindi lahat ng tao willing sumagot sa chat, willing sumagot ng telepono, at willing na magpa-appointment just to come to you and help you. Don't forget to thank them. Don't forget to thank those people na tumulong sa iyo nung pandemic. Don't forget to thank those people na willing na nandyan nung mga panahong walang tumutulong sa iyo. You have to thank God for these people. Amen? Everybody say thank you. Everybody say thank you. And of course, to our Father, who is always there to help us in times of need. Na kahit walang nakikinig sa'yo, merong nakikinig sa'yo. That when you call, He will answer. That's why we trust the Lord. Kasi every time we seek Him, nandiyan siya lagi para tayo ay pakinggan. In fact, this is exactly what Psalms 121 is all about. In fact, pag binasa niyo po ang Book of Psalms, nasa gitna po yan ng ating paper Bible. Okay? Ang Book of Psalms, mga kapatid, ay punong-puno ng mga awitin. In fact, nung panahon namin nung 90s, meron kami tinatawag na songbook. Hindi nyo na alam ng mga Gen Z yung songbook, di ba? Yung songbook, nandun yung lyrics ng kanta, nandun yung chords ng kanta, at kung gusto nyo mag-jamming sa loob ng classroom, naglalabas madalas ng mga songbook. Come on, ayaw nyo umamin, parang hindi nyo naabutan yung songbook. Come on. Amen? Alam nyo yung songbook. Amen?
Kasi sa panahon ngayon, meron na tayong Spotify, right? Sa Spotify, meron kang playlist, yung mga favorite song mo, pinapatugtog mo, binabayaran mo pa yung Spotify for your premium account. Because ayaw mo na may ads, correct? Alam niyo ba, bago yung songbook, bago yung Spotify, merong Book of Psalms in the Old Testament. Ito ang nagsisilbing songbook or playlist ng mga tao na nagmamahal sa ating Panginoon. And every time you read the Book of Psalms, and I encourage you to do so, kasi kapag may mga pagkakataon that you are frustrated and disappointed, sometimes you need help and you need answers to your question, one of the go-to books of the Bible is the Book of Psalms. Because every time you read the Book of Psalms, makaka-relate ka. Is it as if the Book of Psalms is speaking to you? Kasi pansinin niyo yung Book of Psalms, 150 chapters, punong-puno ito ng mga awitin na may content ng anger, frustration, disappointment, rejection, at iba't ibang mga questions sa Diyos. They are asking questions to God but not questioning God. You know what I'm saying? They are asking questions to God like, where are you, God? Asan ka noong mga panahong kailangan ka namin? Why are you not showing up? Why are you not moving at all? Why do you allow the good people to experience bad things? All of these questions and all of these emotions are packed with these 150 chapters of the book of Psalms. Kaya every time you read the book of Psalms, para bagang it's speaking to you. But at the same time, when you read the book of Psalms, it doesn't just speak to you, it speaks for you. Yung parang siya yung advocate mo, yung hindi mo malabas, hindi mo ma-articulate yung words na gusto mong sabihin, pero pag nababasa mo yung book of Psalms, yan yung gusto kong sabihin sa Lord. Yan yung gusto kong itanong sa Panginoon. So it's not just speaking to you, it is speaking for you. At ang Psalms 121 verses 1 to 8 is just one of many chapters in the book of Psalms, from Psalms 120 hanggang Psalms 134, na tinatawag ng mga theologians na Book of Ascent. Everybody say ascent. Ascending. Ascent. A-S-C-E-N-T. Pag-akyat. Why is it called the Book of Ascent? Kasi itong Book of Ascent are songs that was written while they are climbing up the mountain all the way to Jerusalem. Let me establish this for a while. Nung unang panahon kasi mga kapatid, ang mga Israelites ay required na pumunta ng Jerusalem every time merong Jewish holiday. Kaya maalala niyo si Jesus Christ, 5 days before He was crucified, pumasok siya ng Jerusalem on a Palm Sunday because every adult male, every adult people are required to go to Jerusalem. Magtitipon-tipon sila on a Jewish holiday. Comprende? At, okay, very good. Alam na ng mga nandito. Okay. Ibig sabihin mga kapatid, since ang Jerusalem ay nasa mountain or hill, there is a long walk. Mahaba yung kanilang nilalakad from the plains of Palestine all the way to the hill of Jerusalem. At dahil mahaba-haba yung kanilang lakad, mahaba yung kanilang biyahe, nagpapatugtog sila ng Spotify. Guess ya? At dahil mahaba yung biyahe nila paakyat ng bundok, nakapagsulat sila ng maraming kanta and they called it the Book of Ascent. Gets? So habang sila'y umaakyat, sabay-sabay, mga pilgrims, umaakyat sila papunta doon sa Jerusalem on their Jewish holiday, they started to write songs. In fact, mga kapatid, si David wrote Psalms 121. At kung titignan nyo ang history, mga kapatid, sinulat ni David ang Psalms 21 during a time when he found himself struggling. Nung nakita ni David ang kanyang sarili that he was being pursued. Some scholars are saying na posibleng naisulat ito during the time of exile, kung saan sila ay slave, kung saan sila ay captured and conquered by their enemy and they felt helpless. Pakiramdam nila walang tumutulong sa kanila. Kasi minsan mga kapatid, kapag tayo ay nasa gitna ng trouble, akala natin hindi na able ang Panginoon. But the presence of a problem doesn't mean the absence of God. Hindi porket present ang problema, absent ang Panginoon. Sometimes you feel like God is cooperating, but God is always there with you, cooperating, listening to you, giving instructions and assuring you that God is always with us. Minsan yung sagot sa ating mga panalangin will take longer than usual. But sometimes God delayed it for a purpose because there is something better in store for each and every one of us. How many of you can relate to me na buti na lang nakapag-antay ka kasi nung nag-antay ka, mas nakuha mo yung dinidesire ng Panginoon para sa iyo. Amen? So look at this verse. Let's do a textual approach right here.
Ang sabi ng Psalms 121 verse 1, watch this. Ang sabi ng verse 1, I lift up my eyes to the mountain, with an S by the way, where does my help come from? Everybody say mountains. So every time you need help, saan ka pupunta? Where do you look for? And look at this verse. Ang sabi ng scripture, I look to the mountains. In essence, sometimes when we are going through a trouble, minsan kapag dumadaan ka sa depression, minsan pag dumadaan ka sa anxiety, minsan pag dumadaan ka sa financial issue, minsan pag dumadaan ka sa mga physical illnesses and disease, where do you look for help? Saan ka naghahanap ng tulong? Look at this verse. Ang sabi ng scripture, I look up to the everybody say mountains. Mountains. Because sometimes, if you don't know where to look, you're trying to look around. Look for people who are trying to help you. Napansin niyo ba mga kapatid, pag kailangan natin ng tulong, palingalinga ka din. Sino yung mga taong tutulong sa akin? Pag walang-wala ka, sino kaya mauutangan ko? Mars, pautang. Okay? Wala, na-praise ka. Ang hirap niyong biruin. Okay, papansin niyo mga kapatid, we are trying to look for somebody or someone that will extend their arms for us. But this psalmist, ibahin mo. Kasi ang sabi ng psalmist, I lift up my eyes. So imagine niyo, habang sila'y umaakyat sa Book of Ascent, probably natatanaw niya na yung pinaglalagyan ng Temple Mount kung nasaan ang tuktok ng mountain. And sabi niya, when I look up to the mountains. And then when I was reading this again, when I was studying this deeply, I started to ask myself, is there a significance sa mga mountains in the scripture? Because I've realized na karamihan ng mga climactic events in the scripture happen on a mountain. Think. Saan huminto ang baha nung panahon ni Noah? Saan nahinto yung barko? Mount Ararat. By the way, Ararat means curse is reversed. Amen? It stopped in Mount Ararat. Interesting. It's a mountain. Saan binigay ang 10 Commandments? Mount Sinai. Saan inalay si Isaac? Mount Moriah. Saan pinerform ni Elijah yung nagpabagsak siya ng apoy at tinalo niya yung 450 prophets? Mount Carmel. Saan shinare ni Jesus yung Beatitudes? Sermon on the Mount. Is on the mountain. Saan inappoint ni Jesus yung 12 disciples? Amen? Tinawag niya sa iba't ibang lugar, pero nung inappoint niya yung 12, is on a mountain. Saan na-crucify si Jesus? On a mountain. There is something significant on a mountain. In fact, when you read other Psalms and other chapters, ang sabi ng other Psalms in the scripture, the Lord answers on a mountain. So a mountain is symbolic. It is a picture of miracle. It is a picture of an answered prayer. It is a picture of God's promise. It is a picture of fulfillment of God's design. So sabi niya, when I look up to God's design, when I look to the promises of God, so the first thing that you must do when you need help is to always remember all the promises of God in your life. Everybody say remember. Kasi ang sabi nga ng Psalms, God will answer on the mountains. God, ako naniniwala mga kapatid, that is a picture where you look to the Lord, seated on His throne. Sabi nga, ang description nga ng Bible, He is high and lifted up. Again, it is a picture of elevation. It is a picture of being high. Hindi high na bangag. Okay? It's being a picture of being on top. Amen? And on top, He answers the prayer. It's a picture of an answered prayer. It is a picture of God's design. So every time you started to look for help, always go to the Word of God. Always remind yourself of the promises of God in your life. Direct your eyes to the Lord for help. You need help? Hindi Indian ang solusyon. You need help? Hindi education lagi ang solusyon. You need help? Hindi pera lagi ang solusyon. The best thing you can do is direct your eyes to the promises of God in your life. Ang sabi ng Psalms 141 verse 8, watch this. But my eyes are fixed on you, sovereign Lord, and in you I take refuge. Everybody say fix. Because sometimes when we have problems, ang mata natin magulo. Nakatingin sa mga pagsubok. And alam kong gasgas at cliche na to, pero totoo to. Na kahit gano'ng kaliit ang microphone, pag nilagay mo siya malapit sa mata mo, nagbumuka malaki. Mas malaki sa araw, mas malaki sa sky, mas malaki sa clouds. But every time you change your perspective and fix on Jesus Christ,
The author and the finisher of your faith. Kahit gaano kalaki yung bundok, lumiliit, lumalabo. Kaya ang linaw-linaw ng problema, sa kanya ka nakafocus. Pero anong sabi ng scripture? Focus, fix your eyes. Pag sinabing fix, sometimes lilingay yung mata mo, pero fix it. Kailangan intentional ka to force it to fix his attention and his focus to Jesus Christ. Kasi minsan hindi mo alam ang gagawin. Hindi mo alam kung saan ka titingin. Sometimes may mga pagsubok na parang mas papansin pa kaysa sa Panginoon. But you have to make a decision. Starting from this day, I'm gonna direct and I'm gonna focus my eyes to Jesus Christ. Bisa alam niyo ako po'y 25 years old na, no? At talaga yung pagpalag, eh. Kita, 25 lang si pastor, okay? Talagang palag na palag, nakaka-offend po, okay? I've been living in this world long enough. Hindi pa po tayo matandang-matanda. Pero I've been living in this world long enough to conclude that life is not easy. It's not. Akala ng marami, being a Christian will give you exemption. Bibigyan ka ng exemption para hindi mo maranasan ng mga pagsubok. Well, I'm sorry to burst your bubble, but being a Christian will not give you a free pass na maranasan ng mga essential human experience. Lahat tayo daraan sa trouble, sa pain. But when you are in trouble, when you are in pain, when you are in danger, when you are dying, when you are frustrated, depressed, anxious, or worried, always remind yourself that the God that we serve is not just a God who cares. He is also a God who can. He can. I love it. I feel the Spirit of God right there. Kasi ang presensya ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon, akala natin may malasakit ang Diyos sa atin. Yes, may malasakit siya. Pero maraming taong may malasakit din, pero wala silang magagawa sa problema mo. Ang kaya lang bilang ibigay moral support. Thank you for moral support. But I need cash. I need answers. Alam niyo ibig ko sabihin? May mga taong salamat nandyan sila, pero magpapasalamat ka din dun sa mga taong kaya talagang tumulong. And your God is not just a God who cares. He is a God who can. And when you pray to the Lord, minsan kasi tayo, pansinin niyo to, sometimes when we pray to the Lord, pag may pagsubok at may problema, what is the content of our prayer? Lord, I'm in trouble. Bring me out. Itakas mo po ako, Panginoon. I'm too overwhelmed, too fearful, too anxious. Lord, please, ialis mo po ako. Pero why don't you add something in your prayer? I-add mo lang to ha, dagdag mo lang. Kasi minsan pag nag-pray tayo, Lord, ilabas mo ako. Dagdag mo rin. Lord, kung hindi mo man ako ilalabas, ikaw na lang pumasok. Ikaw na lang pumasok. Kasi ang isang Kristiyano na ang laging prayer, bring me out, na-frustrate. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, makakalabas ka. You cannot pray away every problem in your life. But you can always pray to the Lord na, Lord, I cannot do it on my own. I cannot go out. But please come in. I need help. Kasi every time God comes in, something is happening in your life. Sometimes God will change your circumstances. Sometimes God will change you. Don't you love it? Parehong milagro lang. Kung baguhin man ng Lord ang circumstance, what a miracle. No Father. It's code saver. Again, matatanda na naman nakagets. But sometimes, mga kapatid, God will change you. Sometimes you have to go through the situation. Sometimes you have to grow through the situation. Gagamitin ng Lord para mag-mature ka. Gagamitin ng Lord. Because sometimes sasabihin ng Lord, alam kong gusto mong lumabas, pero can you just stay? Papasok na lang ako because this is a learning experience for you. Matututo ka rito. Magmamature ka dito. Amen? Sometimes God will deliver you. Sometimes God will what? Will be with you. Minsan, i-deliver ka ng Panginoon, pero sometimes God will allow you to go through the fire. Through the circumstances. Through the waters. Pagdadaanan mo, sometimes it had to happen. Sometimes God will bring you out. Miracle. But sometimes God will sustain you. Another miracle. Di ba nung pandemic, lahat tayo gusto ko na makatakas. Matapos na po ito. Sabi naman ng Lord, hindi matatapos pero isusustain na lang kita. Ipipreserve na lang kita. I will watch over you and I will keep you from harm. Is that good enough? Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon.
Kasi madalas we are trying to get out of something that God wants us to endure. Question, ano yung mga bagay na tinatakasan mo na ang sinasabi ng Lord sa'yo pagdaanan mo? Bakit nga ba hardwired tayo sa ganun, ano? Pag may problema, Lord, itakas mo ko. I need help. Sabi naman ng Lord, no. Sometimes hindi mo tatakasan. Sometimes pagdadaanan mo. So stop fighting the process. Submit to God's wisdom and allow Him to help you go through it. When you are in trouble, look to the mountains. Ano sabi ng psalmist? When I look at the mountains, where does my help come from? Let's just read it again. I lift my eyes. Psalms 121 verse 1. I lift up my eyes to the mountains. Look at this. Where does my help come from? I must admit to you something. Nung bata po ako, nami-misread ko to. Because I've been hearing this a lot sa maraming mga pastors and preachings. And nami-misread ko to kasi hindi ko nakikita yung punctuation mark na dash. So nung wala yung punctuation mark na dash, kala ko tuloy-tuloy lang siya na I lift my eyes to the mountains, where does my help come from? But with that punctuation, it changes a lot. It changes the meaning of it. So look at this. Ang sabi niya, I lift up my eyes to the mountains, where does my help come from? So imagine you are David. You are ascending, umaakyat ka. And you are singing this song together with other pilgrims. Kumakanta kayo. I lift my eyes to the heavens. Hindi ganyan ang tono, walang tono sa Bible. Just so you know. Okay? Ang sabi niya, where does my help come from? Now, when you look to the mountains, you are fixing your eyes to the future, to God's design, to God's solution, to God's promise. But watch this. Pagdating niya sa second stanza, nagbago yung focus niya. Listen. Sabi niya, I lift my eyes to the mountains. Watch this. Where does my help come from? So nung una, he was looking at the mountains, but now he started to ask himself, hold on, where does my help come from? Interesting, isn't it? Sa first stanza, he's trying to look around and look forward. But this second part, he's trying to look what? Where? Within. Sabi niya, where does my help come from? And that's interesting to me. Alam kong hindi naman negative ang connotation nito. Pero I started to ask myself a question. Minsan nga ba, kinu-question pa namin kung saan kami hihingi ng tulong? Kung saan manggagaling ang aming tulong? Because if truth be told, lahat tayo umaasa ng tulong, pero minsan you're still expecting others to provide help for you. And then you started to ask my question, saan nga ba ako hihingi ng tulong? May pangako ang ating Panginoon. And sometimes when God doesn't yet fulfill the promises of God in your life, usually we give in to ourselves and to our flesh. We started to look at your flesh and say, masyado nang matagal. Yung mountain, tinitignan ko, parang wala pa sa horizon. Masyado nang matagal yung journey. Where does my help come from? How can I sustain this? How can I preserve this journey? That's why you started to depend on your flesh. You started to depend on your sarili. Wow, konyo. Because the flesh is actually a symbol of a human approach. Sometimes by design, may pangako ang Panginoon, may proseso siyang pinakita, but sometimes instead of pursuing and fixing our eyes to the promise and design ng Panginoon, mas tinitignan pa natin yung ating sarili, saan ba ako makakahanap ng solusyon? And listen to me, mahirap tong nguyain. This is going to hurt you. If you will continue to depend on your flesh, you will never get out of that mess. Never. You will never get out of that mess hanggat kaya mo at hanggat nagtitiwala ka sa sarili mong laman, sa sarili mong talino, sa sarili mong experiences, sa sarili mong dunong. Kasi the flesh and the spirit cannot operate together. You have to choose. Are you going to operate in the flesh? Look at yourself. Or you are going to fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Nagtatrabaho ko sa corporate, madalas ko marinig sa mga ka-office mate ko before, God helps those who help themselves. Narinig nyo na yung phrase na yun? Natutulungan ka lang ng Panginoon pag tinutulungan mo rin ang iyong sarili. Well, somehow, at some point, I believe that.
Pero when I started to read the scripture, parang palabo ng palabo yung statement na yun because hindi naman gusto ng Diyos maging tamad ka. Gusto ng Diyos maging obedient ka. Gusto ng Lord maging submissive ka. Pero basahin natin ang scripture. Ano ang sinasabi ng Bible lagi? If you are helpless, He is your helper. If you are in need, He is your answer. So God is not just helping those who help themselves. He is helping also those who cannot help themselves. Kahit hindi mo kayang tulungan ng iyong sarili at pag tinignan mo sarili mo, where does my help come from? Wala ka ring maibuga. Wala ka ring maibigay. Pero salamat, meron pa rin tayong Diyos na pwede nating pagbalingan. Sa mga panahong hindi ka kayang iligtas ng attorney mo, si Lord ang nagligtas sa'yo. Sa mga panahong hindi ka kayang iligtas ng doktor mo, si Lord ang nagligtas sa'yo. Sa mga panahong hindi ka mapahiram ng mga taong gusto mong hiraman. Sa mga panahon na gusto mo na magtayo ng isang negosyo at wala kang wisdom to start and to keep it, there goes our God, the author and the finisher of our faith. So stop operating in your flesh. Hindi gusto ng Lord na maging tamad tayo, but God is our helper. He is the father to the fatherless. He is the helper to the helpless. Anong sabi ng Isaiah 25 verse 4? I feel like preaching today. You have been a refuge for the poor. A refuge for the needy in their distress. What a good news. Come on, church. You love that? Si Lord ang refuge mo kung ikaw ay naghihirap. Parang ang yaman-yaman nyo naman, di kayo makapag-amen. Come on, somebody. Glory to God. A refuge, next, a refuge for the needy in distress. Nakaramdam na kayo ng mga panahon na nagpapanik kayo, you are in distress, you don't know what to do. Your reputation is at stake. Your family is at stake. Your business is at stake. God is your refuge. Next, a shelter from the storm. A shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against the wall. So God is not just a God who helped themselves. Hindi ka lang tutulungan ng Panginoon kung kaya mong tulungan ng sarili mo. In fact, kahit hindi mo kayang tulungan ng sarili mo, He is your refuge and your strength. Tignan niyo to. Pansinin niyo ang mga Pharisees, scribes, and Sadducees sa Bible, sa Gospels. Ang lulungkot lagi niya, kaya Sadducee. Sadducees. Ang mga Sadducees, watch this. Nasa position sila. They are our religious leaders back in the day. Nasa position sila na sila ang hinihinga ng tulong ng mga tao. Sa kanila nagpupunta ang mga leper para magpa-declare kung sila'y malinis. Nasa position sila na sila tumutulong, correct? Pero nabago ba buhay nila? No. Kasama nila si Jesus lagi. Lagi silang nakikinig ng teaching ni Jesus pero hindi nabago ang kanilang buhay. Because they are too proud to ask for help. Pero can you imagine kung sakaling merong mga Pharisees na nagsabing, Lord, I humble myself, make me clean. What would Jesus do? I'm sure, kung even the Pharisees and Sadducees, kung hihingi ng tulong, tutulungan ng Panginoon. Kasi ang Diyos hindi tumatanggi sa mga tao na humihingi ng tulong. And sometimes, when you want to come to the Lord, I believe with all my heart, sa dami ng miracle na na-witness ng mga Pharisees, alam kong wala sa Bible to, but I just want to put my imagination into it, na sa dami ng milagrong ginawa ng Panginoong Yesus, sigurado may mga Pharisees dyan na posibleng nagdududa na sila at nangangailangan din ng tulong at gustong tumulong sa Panginoon. Pero dahil sa kanilang prideful spirit, they would rather kept silent than to ask for help. But imagine nyo kung naging open lang sila at sinabi nila, God, make me clean. Imagine what would Jesus do? Na sila'y linisin, pagalingin ng ating Panginoon. And sometimes ganyan ang ginagawa ni Satan sa atin. Gustong-gusto mong humingi ng tulong pero bubulungan ka ni Satan. Hihingi ka pa ng tulong. Naaalala mo lang naman si Lord pag birthday mo. Pupunta-punta ka pa sa church, masusunog ka dyan. Nakita kasi nila ako kaya akala nila lahat dito sunog May maputi din po dito. Okay? Amen? Every time you will come to the Lord at sasabihin, mahiya ka naman sa Diyos. Kahit gusto mong lumapit, hindi ka makalapit kasi mas pinapakinggan mo yung binubulong sa yung mahiya ka sa Panginoon. Pero basahin mo ang Bible. Ano ba sinasabi ng Bible? Tignan mo si Jesus pag may mga nangangailangan. Ano usually sinasabi niya? Lumayo kayo? Magpakabanal muna kayo? No. Ano sabi ng Bible? Come to me. Call on me. Look at this. It is always a picture of invitation.
God is inviting you. Be honest, be real, be authentic, be genuine. Synonyms lahat yan. Magkakapareho ibig sabihin. Ano sinasabi ng Panginoon? You are welcome to come. You are welcome to call on me. I am the one who is going to deliver you from that cancer. I am the one who is going to deliver you from that depression, from that huge debt, from that anxiety, from that fear. Come to me. All of you who are heavy laden. Call on me and I will answer you. Sabi niya kay Peter, come. It is a picture of what? Invitation. So where do you go for help? When you are in trouble, where do you go for help? Watch this. I want to show you something. Psalms 121 verse 1. Look at this. I lift up my eyes to the mountain. Where does my help come from? So I established that already. The psalmist is saying, I look up to the mountains. So looking forward, looking around. Correct? And then he started to look where? Look within. Where does my help come from? But watch verse 2. Verse 2. My help comes from the Lord. He started to look above. Kasi he concluded, the answer is not there. The answer is not here. The answer is there. My help comes from the Lord, the maker of heaven and on earth. I believe the Lord deserves the praise. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. So when you are in trouble, sometimes you are tempted to look there, around, within. But sometimes the best thing you can do, in fact, it's always the best thing to do, to look above. Look to God. Because only Jesus can help you with the real issues of your life. In fact, mga kapatid, let's pull up verse 2 again. My help. Everybody say, my help. So, ang sabi ng psalmist, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Alam niyo, yung salitang help dito is in the Hebrew, ezir. E-Z-I-R. Alam kong hindi nyo naman nino-notes yan. So, Pastor, go on. Gets? Ezir. Hindi ko na matatandaan yan pagdating ko sa bahay. Ako rin. Okay, but, alam niyo po ang ibig sabihin ng ezir kasi usually, ang help, tinatranslate natin as assistance. Okay? So, I need help. So, in essence, Lord, I need assistance. Diba? Pagka humingi tayo ng tulong, assistance. But the word ezir is actually from the Hebrew, you are being watched. Lagi siyang nagmamasid. Lagi siyang nakatingin. So when the psalmist is saying, I lift up my eyes, I look to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord. In essence, the psalmist is saying, lagi siyang nakabantay sa akin. Lagi siyang nakatingin sa akin. Now that's interesting kasi yung ezir ay malapit sa salitang ezer. Alam niyo po ba, one of the names of God is Jehovah Ezer. Nang ibig sabihin, God is my help. He is my helper. So when the psalmist is saying the Lord is my help, he's not just saying na tinutulungan ako ng Lord sa aking circumstance. No, every second of my life, binabantayan ako ng ating Panginoon. And He is ready to help me every time I need Him. He is my Jehovah Ezer. Hallelujah! He is your refuge and your strength. The very present help in times of trouble. Look at this verse, Psalms 46, Psalms again. Psalms 46 verse 1, very famous. Nasa rep nyo, nasa CR ninyo, nasa jeep. Psalms 46 verse 1, God is our refuge and our strength. Look at this, always ready to help. There you go, Jehovah Ezer. He's always ready, He's watching you. He's always ready to help in times of trouble. In New King James, God is my refuge and my strength, the very present help. The very present, in the accurate translation is this, He is always ready to help you in times of trouble. So kahit na hindi ka in trouble ngayon, God is watching you. Binabantayan ka niya, baka madulas ka. Binabantayan ka ng Panginoon, baka madapa ka. Binabantayan ka ng Panginoon, baka ikaw ay malugmok, bumagsak. He is always ready. Parang nanay, parang tatay, na habang nagsisimulang maglakad yung anak, lagi siyang nakamasid. Lagi niyang binabantayan kasi anytime pwedeng bumagsak, pwedeng madulas. In fact, we have that verse. Ang sabi ng Psalms 121,
Verse 1 hanggang 3. Let's go to verse 1 hanggang 3. Para may context tayo. I lift up my eyes to the mountain. Where does my help come from? Verse 2. My help comes from the Lord, the maker of heaven and on earth. Fasten your seatbelt. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. The word slumber means he will not sleep. God is not sleeping. Ang Diyos hindi tulog. What's this? He will not let your foot slip. Hindi niya hahayaang madulas ka. Kasi nga nakabantay siya. He's always watching you. He will never allow your foot to slip. Okay, let me correlate this to other verses. Okay? In Psalms 94 verse 18, very consistent. Ang sabi ng Psalms 94 verse 18, if I say my foot slips, there you go, that phrase. My foot slips, your mercy, O Lord, will hold me up. In the multitude of my anxieties within me, your comfort delights my soul. Let that stay. Look at this. Tingnan nyo, everybody say, my foot slips. Di ba, sabi ng scripture, even if my foot slips, your mercy is there para saluhin ako. Right? Ay, sabi ng scripture, if I say my foot slips, what's that picture? Imagine niyo, pag nadulas, ano ibig sabihin nun? If my foot slips. Kasi nga, paakyat sila, di ba? Paakyat sila ng mundo. At pag nadulas sila, that's a picture of what? Losing control. You lost control already. Padulas ka na. But even though you lost control, ano sabi ng scripture? He is there. When you feel overwhelmed, pagpakiramdam mo, punong-puno ka na. Pagpakiramdam mo, nasa bingit ka na ng pagsuko. Sa bingit ka na ng pagkukwit. And you lose control. In fact, one of my fears today, can I just be honest with you? Sometimes I feel like I'm losing control with our church because of how big it is right now. That's one of my biggest fear. But this verse assures me that even though my decisions are not always right, that even though I don't have the control all the time, even though I'm not watching every single member of our church 24 hours a day, God is always there, watches over us. When your foot, what's this? Bring it up. If my foot slips, your mercy, O Lord, will hold me up. What's this? In the multitude of my anxieties. In essence, every time my mind is so overwhelmed, filled with fear and anxiety, hindi ko na makontrol yung pumapasok sa isip ko. I'm always thinking about the worst case scenario. I'm always thinking about the bad things that is going to happen. What's this? Your comforts delights my soul. Two phrases. I love Psalms. Two phrases. My foot slips out of control. In the multitude of my anxieties, overwhelmed. When you feel overwhelmed, lose control, the presence of God is always there. Palapakan natin ang Panginoon. My help comes from the Lord. Before I close, I want to conclude this message in 2 Chronicles chapter 20, wherein si Jehoshaphat is facing the same scenario and issue. Feeling overwhelmed, feeling like the foot is slipping. Kasi si Jehoshaphat, a king of Judah, may biglang nagsabi sa kanya that his city is under attack. Remember, siya ang hari ng Judah. At ang sabi ng mga balita, merong 3 kingdoms na papunta na sa kanila, susugurin sila. Imagine niyo. By the way, si Jehoshaphat is one of the most, isa sa pinaka-peaceful ang paghahari in all of Judah. Hindi niya gusto ng gera. He wants peace. And then he found out na may 3 mga kaaway nila ang nagkampi-kampi, in essence, para sila ay sabay-sabay na lusubin. They felt overwhelmed. Takot na takot sila. It was a surprise attack. Kasi kung titignan nyo ang mapa, makikita nyo na nung inatake ang Judah, they started from behind. Sa likod sila pumasok. Ibig sabihin, wala talaga silang planong ipaalam sa Judah that they are under attack. They are trying to do a surprise attack. And then si Jehoshaphat, he came to the Lord. And when you look at the prayer of Jehoshaphat,
Parang sinasabi ni Jehoshaphat, Lord, I fought battles before, but this is different. Nakaranas ba kayo ng ganon? Lord, I've been through so much in my life, but this particular problem is just different. This particular person is just something na inis lang po talaga ako, Lord. Lord, tanggalin niyo na po, Lord. Masyado po siyang mabait, Lord. Kuhanin niyo na po, Lord. Is there, alam niyo yan, yung parang, ang dami mo nang naging lagnat, pero itong lagnat na to kakaiba. Nawalan ako ng panlasa, pang-amoy, positive. Okay? Think positive, okay? I mean, there is something different. This is exactly what Jehoshaphat is saying. I fought battles before, but this is different. And he came to the Lord because alam niya that no military tactic is enough. Alam ni Jehoshaphat na kung lalabang kami gamit ang aming military resources, talo kami kasi 3 kingdom sila, isa lang kami. Hindi kami sanay sa labanan and no solution seems to be working for them. They were surprised. They did not see it coming. They never expected it. Hindi sila handa sa atake ng mga kaaway. I want to ask you a question. What are you going to do when the enemy suddenly show up at your doorstep and you have no time to create a military strategy? What would you do? What would you do kapag bigla kang inatake ng sabay-sabay na mga pagsubok na kahit saan ka humarap, may problema? What would you do? Na even your money cannot solve it. That even your connections cannot solve it. That even your experience and education cannot solve it. Si Jehoshaphat, they were outnumbered. They were overwhelmed. The pressure is too much. The demand is too much. And I know everyone can relate to this. Hindi man tayo lumaban sa gera, pero dumating na tayo sa pagkakataon na pakiramdam mo, the pressure is too much. I've had enough, Lord. Pressure sa trabaho, pressure sa deadline, pressure sa family, pressure sa business plans. My heart is overwhelmed with worries, insecurities, fear, sadness, and loneliness. Parang si Moses, Lord, I want to follow, but I don't know how to speak. Help me. Jehoshaphat is saying the same thing. Help me, Lord. But again, ano ang sabi ng Psalms 121? Ilang watches? 5 times. The Bible kept on repeating over and over again that even though the enemy is from behind, I am the God who goes before you and goes behind you. And He is there for you in times of trouble. Pero naalala niyo yung mga Israelites nung tumakas sila sa Egypt? The Bible says that the Lord goes before them. Parang si Lord ang nagli-lead sa kanila ng way. The presence of the Lord is going before them. Yun ang sinusundan nila, Moses, yung presensya ng Panginoon. And then narating nila yung Red Sea, dead end. And then paglingon nila sa likod, nakita nila ang mga Egyptians, paparating nila with their best chariots. Basahin niyo yung Bible niyo. The Bible says that the Lord lumipat ang Panginoon from their front to their back. Is it as if God is saying to all of us, I am the God that goes before you. If you need wisdom, if you need a leader, I'm here. But I'm also a God who goes behind you. That everywhere you need protection and help, I'm there. Kahit surprise ang attack sa kingdom ng Judah, God is there with them. In fact, sabi ng verse 5, Psalms 121 verse 5, the Lord watches over you. Isa sa mga watches. The Lord is your shade. Is your shield. Ano sabi? At your right hand. I love this. This intrigued me. Which led me to study more. Because yung salitang shade is actually the word shield. And usually, ang shield nasa kanan. Amen? And watch this. Sabi, the Lord, nasa kaliwa. Kasi nga, kanan. Okay? Nasa kaliwa. Pero ang sabi rito, the Lord will be your shield at your right hand. So sa lugar na wala kang shield, He's there. Kahit sa blind spot, He's there. Kahit yung mga situations na hindi mo control, He's there. So what would you do if your enemy is against you? He is attacking you by surprise and you don't know what to do. Ano ginawa ni Jehoshaphat? I will close with this. 2 Chronicles 20. Jehoshaphat was terrified by this news and begged the Lord for help. He also ordered everyone in Judah to begin fasting.
So people from all towns of Judah came to Jerusalem to seek the Lord's help. Verse 12. And then Jehoshaphat prayed to the Lord, "Oh, our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." So anong ginawa ni Jehoshaphat? The first thing that he did, he prayed. Hindi siya nag-overthink. Hindi siya nag-worry. Hindi siya lumaban. He fought the battles in prayer. Hindi ibig sabihin na porket nag-pray na si Jehoshaphat, hindi na siya harap sa problema. Hindi porket nag-pray ka na, hindi ka na magpapatingin sa doktor. Hindi porket nag-pray ka na, pasado ka na kagad sa exam. That's not what God is saying. What God is saying is this: prioritize God above all else. Bago ang lahat, si Lord muna. Bago ang lahat ng tulong, kay Lord muna. Minsan may nakausap ako, sabi niya, "Pastor, tulungan mo naman ako, ginawa na po namin ang lahat." Nag-pray na ba kayo? Hindi ba po? O hindi niyo pa ginawa ang lahat. Because sometimes ang prayer, ginagawa natin pinakadulo, imbis na pinakauna. Amen? Hindi masama magpatingin sa doktor, but always look to God first for help. Kasi si Lord nga ang nakakaalam ng every cell of your body. And He can command every cell in your body to be in order. If God wants it, you will be healed. Every single cell of your body will follow His command. And if the winds follow Jesus, and if the waves obey Jesus, even your cells can. Susunod sila sa Creator nila. And si Jehoshaphat, instead na lumaban, instead na sabihin niya, "Oh, hasain nyo na yung mga espada ninyo," sabi niya, mag-fasting kayo. Mag-pray kayo. Because para kay Jehoshaphat, mas confident siya sa Diyos niya kesa sa kanyang mga military resources. Kesa sa talim ng kanilang mga espada. Mas tiwala siya sa Diyos niya. Because the enemy in front of him is nothing compared to the God that is above him. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. You'll be overwhelmed, but you will not be surprised. In the moment of your greatest strain, in the moment of your greatest panic, come to the Lord, seek for help, and He is willing to help you. God knows your weakness. God knows your frailty. God knows that you just lost your loved one. God knows that your career is on the rocks. Your relationships are not in good shape. He knows everything about you. And He is willing to listen. He is willing to help. The Lord watches over you. I lift up my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Every head bow, every eye close. Lord, marami pong salamat that you are listening to our cry, listening to our prayer. We are crying to you, God, for help right now. Because our hearts are overwhelmed. Sinusubukan naming paligayahin ang sarili namin, sinusubukan naming panatagin ang sarili namin, but deep inside, we are panicking, we are intimidated. Lead us to a towering rock of safety, God. You are our safe refuge. You are our fortress. Kapag kami nasa iyo, the enemies cannot touch us. The enemies cannot reach us. So Father, yes, we come to you, confident enough to say that even though people, resources, experience cannot help us, our help comes from the Lord. I don't know who is this for, kapatid, but God wants to remind you how faithful He is in your life. He is willing to listen. There are a lot of things in your life that you cannot control, but God is saying, I am in control. I am your refuge. I am your strength. Come to me. Hindi kita iniwan. Hindi kita pinabayaan. So I want you to come to the Lord right now, kapatid. Just come to the Lord. No one is looking.
at you right now. Just between you and the Lord, come to Him and seek God for help. God wants to minister to you today. Come to the Lord right now and say, God, I need your help. Maraming mga pagkakataon na ako'y nagkulang pero hindi ka nagkulang. Maraming pagkakataon na ako'y nakalimot pero hindi ka nakalimot sa akin. But right now, I want to come back to my refuge, the tower of my safety. You are my safe place, God. And I want to come to you, honest, open, and authentic, asking for help. Just like Jehoshaphat, we don't know what to do, but our eyes are fixed on you. Come to the Lord right now, kapatid. Sige, open up your mouths and say, God, I need your help. I need your help. Come to the Lord right now. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kahit kailan